So itong buong farm, sir, 1 hectare, diba? 1.7 po to. 1.7 hectares. Yung 1.7 hectares on a monthly basis, average, gaano kadami ang nailalabas mo na fry? Dito po, pagka medyo malakas yung nagiging production, sabi ko nga po, 2 million to 2.5 million kayang i-release. Ngayon, minsan kinukulang pa. Kaya ang nangyayari, ginagawa po namin is nagpo-produce pa ulit kami bumibili pa rin ako ng marami pang breeders para idagdag pa. Para lang makumpleto mo yung Opo. Hindi option yung mas palakihin mo pa yung farm? Hindi po, kailangan, kasi okay na tong farm na to eh. Pwede na po itong laki na to eh. Okay na to. So mas practical na yung bili na lang. Opo. Bali, mag-produce ka na lang ng mga breeders para at least dumami pa yung magiging production mo. Happy ka, sir? Happy? Very. Very. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its 3rd year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Explore the right agricultural venture for you and get inspired by industry experts' success stories. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. A day of panel discussion, inspirational talks, business socials, and exhibits. Ask your questions in an open panel discussion with Juanjo Araneta of Central Azucarera de Tarlac, Rowena Africa of Juan Lipa AgriVentures Corporation, Dr. Richard Torno of Torno Agro, Attorney Carlo Benito Cruz of Don Benitos, and special guest speakers, Secretary Conrado Estrella III of Department of Agrarian Reform, Constantine Stan Tanchan of Aquatic Phoenix Aquaculture Group, Dr. Rosalind Wee of W Group of Companies, who will be this year's Best Young Farmer, People's Choice Award, and Farmer of the Year. Find out at Agribusiness Connect Year 3. Register now and avail our promo discount. Find the link in the video description or message us on Agribusiness Facebook page or 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. We would like to thank our major sponsors, Tate Aqua Feeds, Greenland Bio-Organic Fertilizer, All Certified Equipment Trading Corporation, Agridom, Metro Pacific Fresh Farms and Innovative Agro Industry, Bulacan Dragon Fruit Depot, Don Ricardo's Lechon House, Sanadu Max Power, Agrimac and Lovo, Amo, Ako'y Magsasakang Organiko, Adinso and Irritec, Sugarcane and Beyond, Don Benitos, Transfer It, Crispy King. We would like to thank the following sponsors: Room Salt, Bio and Fertilizer, Rural Bank of Angeles, Asil Laboratories, Tuburan Coffee, and Tuburan 360, Riggs One, Mango Tours, Houston, Texas. Win a free trip to your chosen destination. This raffle is brought to you by BNG Travel and Tours Services. Free Aral at Gala Tour, made possible by Inspired Learning Tours. 5 lucky winners of 10,000 pesos worth of gift certificates, courtesy of Kiwami and Yabu. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now.
Lalo na yung si Kuya Carl. Si Kuya Carl kasi may project yan ngayon. Okay. Anong project nito, Carl? Yung magdi-distribute siya ng mga breeders, mga fast breeders. Shout out natin si Doc Carl. Opo, bali ako yung unang collaborator niya na binigyan Okay. ng breeders. Ayun na yun. Ito yun. Nakalaki ko, opo. Na ngayon, ang ginagawa naman niya ngayon, nagdi-distribute pa siya sa ibang mga lugar. Ikakalat niya talaga eh. Para gumanda, maging yung quality, ma-eliminate na yung mga pangit na quality. Okay. Kasi yun naman ang gusto natin dito, yung yield po ng production, kailangan mapataas po natin. Mapataas, oo. Yung iba po, nangyayari, ginagawa nilang negosyo, niloloko nila yung ibang hatchery na, ito breeders to, ganyan ganito. Pero hindi naman po sila lalaki. Ano pong gamit nito? Conditioning tank po yan. May laman po ito ngayon. Wala po. Pag may laman po yan, nakanet din po sila. Bali, ang trabaho po nakahapa nito. din. Opo, ang trabaho po nito, pagka may orders po, i-condition muna namin siya ng ilang one weeks? day. Isang One day araw lang na tuloy-tuloy po yung oxygen para makatae po yung mga isda. Matanggal yung hindi... Before i-deliver? Opo. Ano po ang purpose nun? Para yung hindi matoxic po yung yung hindi mapollute po yung tubig ng pagde-deliver. Okay. Kailangan po pagdating doon sa area is malinis pa rin siya. Hindi siya makakatae dahil nakatae na siya rito. Pag nilagay po diyan, hindi papakainin ng almost one day. Hanggang sa mawalan po ng laman yung tiyan niya, saka i-deliver. Pagdating po sa area, malinis pa rin. Doc, balikan ko lang yung na-mention mo na nasabi ka na may mga sort of parang hindi totoong truth, no? Yung medyo may daya ba, nandadaya or something. Yun, kalimitan po yun. Hindi ko lang alam ang parte talaga ng saan sa Pampanga, pero kalimitan po dyan eh. Pampanga, nangyayari yan. Na kinukuha nila dito sa Nueva Ecija. Marami naman po na nagpapanggap na ibang mga hatcheries na magbibigay sila ng breeders pero hindi pala tunay na breeders. Ganun po. Yung hindi sila kumuha doon sa reliable source kasi So mas maraming mura ganon. Ano yan? Mga traders yan? Parang nagtitrade lang niya? Hindi po. Nagpo-produce sila ng sarili nila. Okay. Anak-anak lang po ng sarili nila ng breeders. Okay. Na ibebenta nila ng 4 breeders. Halimbawa, ang kuha natin sa fisheries is sa FAC is 3 piso. Bibigay lang nila piso. Piso. Laking mura nun. So Kakagating yun. Anong tawag doon? Hatchery operator. Bibili niya kasi mura. Opo. Siyempre, galing Nueva Ecija eh. Pag sinabing Muñoz, patay na. Kumbaga, paniwala talaga sila, Muñoz. Ang problema po nun, pagka nag-produce siya at hindi lumaki. Akala ko ba tunay breeders mo? Kaya si Kuya Carl ang ginagawa, nagdi-distribute siya ng for free. Okay. Bahala ka na magpalaki, basta free. Ang kukunin lang nila yung survival. Tsaka kung anong impact sa market. Okay. Subuko naman yung fast eh. Na pag ito dinala mo sa market talagang maganda talaga ang paglaki. Fast growing na late maturing pa. Fast growing, late maturing. Ibig sabihin, when you say late maturing, hindi po sila nagre-reproduce. Hindi nagre-reproduce. Kaya pag next reverse mo siya at hindi totally 100%, hindi pa rin siya manganganak. Hindi manganganak. Within 6 months, hindi siya manganganak. Kaya yung ibang isda ko, halimbawa, may area na pangit yung tubig talaga, hindi sila makapagpatubig ng maganda, hindi sila makapagpakain ng maayos. Anong nangyayari yung isda umaabot ng 7 months. Pero pag hinarvest nila yon, walang anak yon. Sa ibang grow out, pagka hindi sex reverse, big sex yung kinuha mo, 4 months pa lang manganganak na yan. Manganganak na, Pero yun, hanggang 7 months, hindi nanganganak. For context po ulit dun sa audience natin, yung problem ho kasi ng tilapia industry, yung tilapia ay mabilis manganak, mabilis mag-reproduce. Kaya maraming nagpo-produce na instead na lumaki
yung tilapia hindi nakakalaki kasi nga yung tilapia nag-convert na siya into reproduction rather than doon sa palaki niya yung sarili niya. Kasi nagkakaroon ng pagka nanganak, competition na 'yon. Competition, oo. So yun yung sinasabi ni Sir Rommel na yung strain na ginagamit nila ay late maturing, no? Late maturing. Bukod doon sa naka-sex reverse na siya, ay kahit hindi 100% man yung stock na Hindi magre-reproduce. sex reverse, hindi sila magre-reproduce kasi late maturing siya. Yes, opo. So, ang ganda rin ng technology, no, sir, na Opo. na-address na yung mga lumang problems nung araw. Na-adapt na, hindi, ma-adapt na ng iba pero hindi na ginagawa dahil may technology na nga eh. May technology na, yes. Yun yung purpose dito ng Freshwater Aquaculture Center na hindi sila tumitigil ng pag-a-adapt ng ibang new technologies na galing halimbawa sa ibang bansa or whatever na na-adapt naman ng mga farmers na nagiging maganda yung kinakahinat na nung fishery industry dito sa atin. Kasi tama nga naman dahil doon nga sa palay pinapaganda natin, bakit sa isda hindi natin? Diba? Kaya din natin eh. Kaya ang ginawa ni Kuya Carl, ni Doc Carl, na namimigay siya doon sa mga hatchery operators ng free. Kasi kung tutusin mo, mahal talaga ang breeders, 3 piso isa. Size 22, ganyan kaliit, 3 pesos. Eh siya, namimigay talaga siya. Ang Freshwater Aquaculture Center ng CLSU ay ni Doc Carl, binibigay niya para ma-prevent yung mga nagpapanggap na sila ay nagpo-produce ng breeder. Opo. Para gumanda ng gumanda po yung quality. Ma-eliminate na yung less quality na breeders na tilapia. Sir, at present, fast yung pinakamagandang strain? Yes po. Sa akin Sa'yo, okay. No offense naman sa VFAR. Okay. Pero kasi galing ako dyan eh. Okay. Galing ako dyan. Oo. Kaya alam ko yung quality. Okay. Ito namang fisheries, Freshwater Aquaculture Center, maganda yan dahil tuloy-tuloy sila sa pag-adapt. Hindi nawawala po yung strain na maganda. Sir, bakit dalawang agency pa ang nagre-research ng tilapia, BIFAR and FAC? Itong tawag nito, itong Freshwater Aquaculture Center is under ng Central Luzon State University. Yes. Wala namang competition na nangyayari, kanya nga lang syempre may collaboration din naman sila, naghihiraman din naman sila ng breeders. Ang nagiging problema nga lang kasi is may na-adapt sila na hindi magandang quality. Pero yung claim naman ng iba, okay naman. Mamimili nga lang sila dahil hindi natin alam kung alin yung talagang nadidevelop nila na pinakamagandang strain. Okay. Pero para sa akin, okay, ito na yung pinakamaganda dahil dito ako sumikat. Dito gumanda yung business mo. Opo. Kahit sa Aurora, kahit tanongin niyo po yung mga taga Aurora, pag R2M, kukunin nila. Pag hindi R2M Aqua Farm galing, hindi nila kukunin. Na-experience mo na ba na may nang fake din na sabi nila R2M dati fingerlings to o fry? Tinigil ko na yan sa Isabela. May nag-aahente. Okay. May nag-aahente sa akin dyan. Ngayon, ang ginagamit nilang pangalan, kapag kumuha kasi sa iba, kasi medyo pricey sa akin eh. Halimbawa sa akin nung araw is 40 cents, may magbibigay sa labas ng 30 cents, kukunin nila yun, tapos sasabihin nila, akin galing. R2M. Ngayon, pag tumawag naman ako, nag-deliver ka pala rito. O hindi. Bakit? Kasi R2M daw itong dumating. Hindi. Walang kumukuha sa akin. Yung pala, sa ahente. Ginamit yung pangalan ko na R2M. Para makabenta siya. Para discount sila ng almost 10 cents. Yeah. Kung tutusin, malaki. So, wala ka ng reseller? Wala na po. Ako na mismo. Ako na mismo. Kasi sila na lang yung kumukontak sa akin, gusto mo, pick up or deliver.
Ganun lang. Tsaka gusto ko, halimbawa, pagbago, punta ka sa farm ko para makita mo. Makita mo yung isda mo na kukunin. Okay. Kasi mahirap naman yun, sasabihin ko lang na ganito, tapos papadeliver ko, hindi. Mas maganda makita mo. Para at least, alam mo, nasa akin galing mismo. Yeah. Kumbaga, hindi kaya kasi ng isang agency lang na makapag-produce na pamimigay doon sa ibang tao. Kaya, nangyayari, nagdadalawang agency para magtulong, makup up lahat nung demand nung labas. Sa Yeah, labas. but basically yung FAC is for the university research yan, no? Talagang research. Pero nagkataon na may demand sa labas. Opo. Tsaka talagang research, dito naman production sa kabila. Sa BIFAR, production sila. Opo. Considering na magkatabi lang sila ng facility. Yes. Tatlo nga po dati yan, may gift foundation. Oh, yan yung gift. Okay, what happened to the gift, sir? Itinigil na po yan kasi baga parang inadapt po kasi ng ano yun, ng feed mix ng Ng private. isang company, no? Pero may mga naririnig ako nagsasabi na bakit, yun nga, because of that, I don't know for what reason, hindi, parang napabayaan or hindi nawala or something like that. So, may mga nagsasabi na until now, no, hinahanap pa rin nila kung Yung may gift. babalik yung gift. Opo. Sana may ibalik. May mga lumalabas naman po ngayon tulad nito. Sa totoo lang, hindi ko nasabi kanina, meron ako ditong Malaysian gift. Okay. Meron ako dito na Malaysian gift. Gift. So, produce ni Malaysia. Opo. Eh, di ba ang gift galing sa Philippines? Hindi po, sa iba't ibang bansa. Iba't ibang International bansa rin. baling Opo. gift. Okay. Pero ang sabi nga nila is Malaysian gift. Pero sa tingin ko lang hindi ko masasabing dito galing mismo talaga rin. Dinala lang ng Thailand, ng Malaysia. Kaya parang ibinalik, parang dinala, Binalik. ko lang. So, meron ko ngayon na. Opo. Bali, ang nangyari kasi dyan is siguro sa Gift Foundation, kaya nawala. Natapos yung project, Yes. nawala ng fund, Yeah. may nag-adapt na ibang bansa, Yeah. dinala ron. Yeah. Yan kasi ang problem sa Philippines lagi. Yung continuity, laging problema yan. Di ba? Pag natapos yung funding, natapos yung project, so nagkakaproblema talaga. So nasasayang yung mga magagandang output, Oo, tsaka yung quality. yung quality. Kaya ngayon, tinutuloy ni Dr. Carl na mapanati. Kasi may lahi pa rin siya yung IDRC, yung Meron pa rin siya. International Development of Research Center Canada. Okay. Ayun yung IDRC na ginawa nilang freshwater aquaculture selected tilapia. Kasi marami na nagki-claim ng IDRC Okay. Kalat na kasi yan dahil sumikat nga. May lahi, may blood pa rin siya ng gift. Dahil yung ginamit naman po sa gift is the same din naman ang ginamit na blood dun sa IDRC. Iba't ibang strain yung ginamit yan. Nandun pa rin yan. Kanya nga lang nung nagkaroon ng project dito ulit yung Gift Foundation under the Feed Mix Company. Okay. May mga breeders kasi na nung inalis yan, tinanggal lahat ng mga breeders. Inadapt ko naman yung iba. Kumusta ngayon yun, sir? Okay naman po, andyan pa naman. Andyan pa, Opo, okay. opo. And what happened to YY male tilapia? Ni Dr. Mir. Nawala na rin po yun Pero alam ko hindi na po nila diniretso yun Yun yung Nilistop talaga? Opo. Totally? totally. Anong naging problem? Ang naging problema po nun, naging 100% male yung anak. Okay. But yung quality, yung growing stage niya, medyo Matagal. mabagal. Oh, I see. Yun doon nagka-problema. Hindi naman, kasi may sex reverse naman na tayo, kaya hindi na natin kailangan ng YY male But kasi dati, argument kasi before, the sex reverse is gumagamit ng hormone. At may Effect daw sa tao. may mga kasi grupo na dapat 100% natural. Organic. So, yun yung kung bakit andun yung YY male before. Ayun yung claim ng ibang talagang organic farming stage kasi nga may hormone Okay.
But Ngayon, sir, anong take mo doon? Kasi you're using sex reverse. para sa akin, wala na kasi. Biro mo, pinakain lang siya nung bata pa lang. Okay. It takes time talagang 4 months na ibig sabihin nasa System niya. na system pa rin niya yun. So natanggal 'yon. Ang dinidikta lang kasi niyan is dinidikta lang ng utak na maging lalaki ka, magiging lalaki ka, parang ganun sa hormone. Okay, okay. Kaya artificial lang naman siya, bumabalik din naman yun. After 6 months, bumabalik din siya pagkababae. Which is na-consume na siya by that time. Opo, wala na, naitain niya na yun dahil ano niya na kumbaga ilang 4 months, 5 months, wala na yan. Hindi siya, tsaka di sana maraming, ano bang tawag doon? Maraming tomboy ngayon sa... Yun. Kung nakain mo. ang yun ang iniisip ko claim pa nila. nga Oh. yung sa Jollibee eh. Oh. Oh, 'di ba hormone din yung inaano niyan? Kaya sabi mo maraming bading, 'di ba? Dahil doon sa pagkain ng mga sa fast food. Pero wala 'yun. Nasa genes na 'yan eh. Kung talagang may lahi ka ng ganun, 'di ba? 'Yun daw yung sinasabi nila. Pero, ayan, na-identify ko talaga sa aso. Yung mismong feeds, pag kinain ng aso, ang magiging anak talaga puro lalaki. Oo, kasi ranas ko dahil ang dami ko nang napuntahang farm eh. Na nagbibilad kasi yung feeds pag nilagyan ng hormone. Oh. Ine-air dry namin 'yan. Okay. Nakalatag lang 'yan sa isang gilid na air dry, hindi siya pwedeng maarawan. Okay. Kailangan mahanginan lang. Okay. Eh minsan yung mga aso makukulit kinakain. Kinakain. Oo. Ayun, pagka umanak puro lalaki. Ganon. Merong kasarian, dalawang kasarian. Meron siyang Hermaphrodite, parang oo, ganyan. parang ganon. Nagkakaroon ng abnormalities. Ano pa mga problems of the tilapia industry? Okay, yung as far as the sa segment ninyo, sa mga breeders, hatchery operators, 'di ba? Na-mention mo yung may mga nagfe-fake, no? Apo. Kine-claim na produkto mo pero hindi. Ano pa mga ibang problema, sir? Sa hatchery, kalimitan naman competition. Yun nga, medyo nagkakaroon ng competition na dinadaan nila sa maliit na presyo pero low quality. Yeah. Kasi nga sabi ko nga kanina, maraming mga operators na hindi naman galing sa source talaga na maganda yung breeders ng kinunan. Okay. Isa pa, tawag nito, yung feeds, medyo tumataas na yung Yung cost. cost ng feeds. Okay. Anong option doon? Alternative. Anong pwedeng alternative sa feeds? Pwedeng tayo mag-produce ng azola, duckweed. yan. Okay. Oo. Yun, tapos Is it enough? isa pa, mag-produce ng sarili. Na feeds? Oo. Like, Ako, yun ang bala ko. Talagang, hindi ko lang alam yung kasi yung source, yung pinakamagandang Peruvian fish meal. Kasi naisip ko na rin yun noon eh, gigilingin ko ulit sila para maging pinong-pino. okay. Kasi sobrang mahal na ng fry mass ng booster. Okay. Ang booster ngayon umabot na ng 750 per bag, 10 kilos lang. Samantalang kung magpo-produce ka ng sarili mo, kaya ko naman dahil graduate naman ako ng fisheries. Alam ko naman yung kung paano i-divide yung... Alam mo yung formulation? Yes, yung formulation. Kaya ko naman. Ang isa lang nun, yung talagang gigiling mo siya ng pinong-pino talaga, na parang alikabok lang. So it needs a special machine? Yung gilingan na nabibili naman sa market yun. Okay. Gilingan lang naman ng mga bigas yun eh. Okay. Ganun. Hindi ka lang malaking equipment? Hindi, maliit lang yun. So pwedeng portable? Portable lang. lang. Para sa use mo lang talaga? Oo, kasi siguro makakapag-produce naman siya sa isang araw halimbawa, kaya ng 20 kilos eh. So ilang percent in terms of savings mo? Malaki, almost 50% kaya. 50% ang matitipid mo pag sarili mong formula, Oo. sarili mong feeds. Tapos gagawan mo pa ng magandang formulation na tataasan mo yung crude protein niya.
Halimbawa, ang crude protein ng booster is 42 lang. O, Okay. kahit gawin mo 45, kaya. 50, kaya. Sa sarili mo formulation, malalagyan mo pa ng additives kung anong gusto mong additives na ilagay. Which is nabibili naman yung Oo, adjectives. Yeah. available naman sa market yun. Yeah. Minsan nga, Sila agri-specialist. Yan, may mga Mm. adjectives sila. minsan nga, nung araw, ginagamit naming vitamins ng isda is vitamins ng manok eh. Kaya? Oo, vitamins ng hayop yun. Actually, sabi nga nila, yung gamot, iisa lang yan. It's just a matter of branding for that particular species na panggagamitan. But actually, pwede rin sa iba. Meron pa nga silang sinasabi, yung ginagamit ng tao, bakit di mo subukan sa isda? Baka Pwede rin. pwede. Kasi, minsan, kalimitan na ang naging isang problema ng hatcheries, yung production. Okay. Minsan, hindi makapag-produce. Bakit hindi natin gawan kako ng paraan na yung ginagamit ng tao, gamitin natin sa male? Hindi ba magastos? Ihalo lang. Magkano lang naman yun? Ihalo mo lang sa pagkain lang ng lalaki. Okay. Yung, alam mo na yun, yung raw bass. Halimbawa, dudurugin mo lang siya o itutunawin sa tubig. Tapos ihalo mo siya sa feeds. Ang ginagamit lang namang reagents nun is alcohol eh. Tutunawin mo siya sa alcohol, sa denatured. Tapos ihalo mo sa floating feeds. Na ipapakain mo lang sa lalaki lang. Lalaki lang. Tapos, parang ng libido, yung pampa-boost ng aggressiveness ng isda. Yun yung inaisip ko na paraan kung halimbawa talagang humihina yung production, baka sakali. Kasi dati ginagamit namin So, idea lang pa lang yan. Oo. Idea pa lang. Kasi dati ginagamit ko nga yung vitamins ng manok eh. Oo. Doon sa isda. Nag-work. Ganun din. Nag-work yung sa manok. Kasi lumalakas silang kumain, tapos ang bilis tumaba. Oh, di ba? Ganun din siya. Hayop naman yan eh. Bakit hindi kailangan, di ba? Yun ngang, dati, sa aso, ginagamit ko yung tiki-tiki, di ba? Dahil pwede raw yung sa bata, sa tao, ipainom sa aso. Yung tiki-tiki. Anong nangyari? Okay naman. Wala namang, hindi naman namatay yung aso eh. Sumigla pa nga eh. Okay, sir. Sa ngayon, at present time, anong mga challenges sa negosyo mo? Sa ngayon, yun pa rin, production pa rin. Production pa rin. Oo. Why? Kulang. Bakit continuously problem mo yan? You've been in the business for 22 years. Ang problema sa atin ngayon is climate change. Okay. Yun ang epekto ng nung araw. Iba yung production ng araw sa production ngayon. Mas malaki ang production ng araw? Ay, syempre. Laki. Nung araw, 2 yung farm ko na halos pinagsasabay ko. Laki nung nagiging labas ko lagi. Itong farm ko, yung bahay ko, katas lang yan eh. Ayan nga. Pero Lahat ng mo, meron 1 year. ka. Oo. Itong farm, katas ng negosyo mo, sa isda, bahay, mga sasakyan. Sakyan. Ano pa, sir? Pagpapaaral ng mga anak? Yes, yung anak ko tapos na, yung panganay ko, tapos na siya ng aeronautical engineering siya. Ngayon, Air Force, second lieutenant siya ng Air Force ngayon. Philippine Air Force? Okay. Opo. Ngayon, nagtsatsaga siyang mag-apply ulit para maging piloto. Okay. Opo. Nasa, ngayon. Yung isa naman, third year college, yan naman si Alessio nag-aaral. Katas yan kasi, nung 2007, halos 2 farm yung pinagsasabay ko niyan. Okay. Ito at saka yung kabila. Yung kabila, inupahan ko lang, tapos ito, nabili ko na noon. Nagpuproduce to sabay. Okay. Maraming production. Okay. Dahil maraming breeders eh. Dahil breeders doon, breeders dito. Dire-diretso yun. Sabihin ko nga sa iyo, napagawa ko yung bahay ko. Siguro nung araw pa, mga 3.5 M yun eh. Nung araw pa yon. Wala akong utang. Dire-diretso. Yun lang. Pagka may benta, bili ng gamit, benta gamit. Ganun lang. Ganun lang yung pinaikot ko. Wala akong ganong nilabas na pera. Kung ano lang yung benta ko noon. Ganun kalakas. Kaya ngayon, kukumpare mo yung production noon tsaka ngayon, ang laki ng pinagkaiba. Okay. Dito parang namumulot. Humirap? Humirap. Okay. Kaya kung wala kang alternative na ginagamit, tulad nga nung aquashade na to, wala.
wala sana akong production kahit paano. Why not use AquaShade for the whole farm? Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.